Ang itim na belo sa silid 402. Unang taon ko noon sa isang pampublikong paaralan. Tulad ng tipikal na siksikang silid-aralan, nasa 4 na po kaming magkaklase. Isang hapon, wala kaming guro, kaya naman punong-puno ng ingay at harutan ang buong kwarto. Kanya-kanyang kumpulan ng upuan, kanya-kanyang kwentuhan. Sa likuran, nandoon ang grupo ng mga babaeng kilalang popular at medyo maarte. Maya-maya pa, napansin naming nagkakagulo sila. Ang sabi, hinihika raw ang isa sa kanila. Dahil sanay kaming makita silang tila nag-iinarte, hindi muna namin binigyang pansin ng mga kaibigan ko at nagpatuloy lang kami sa tawanan. Habang nangyayari ang komosyon sa likod, may isa kaming kaklaseng lalaki na nagpapatawa sa unahan. Rumampa siya sa aisle na parang modelo habang tawang-tawa siyang kinukunan ng video ng isa pa naming kaklaseng babae. Hindi namin namalayan na may lumabas na pala sa amin para tumawag ng saklolo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang guro namin sa Filipino na si Ma'am B. Kilala si Ma'am B sa aming paaralan dahil anak siya ng isang espiritista. Galit na galit siya sa ingay kaya pinatahimik niya ang lahat at pinayuko kami sa aming mga desk. Nilapitan niya ang kaklase naming hinihika at binigyan ito ng brown paper bag para makahinga ng maayos. Sa gitna ng katahimikan, biglang sumigaw ang babaeng nag-video kanina. "Ma'am, may something po sa video," bulalas niya. Kasabay nito, ang kaklase naming hinihika ay nagsimula ng magdeliryo. Ang 4 niyang kaibigan ay nagsimula na ring humagulgol sa takot. Kinuha ni Ma'am B ang cellphone at pinanood ang video. Nakita ko ang biglang pagbabago ng hitsura ng aming guro. Mula sa galit ay napalitan nito ng matinding takot. "Walang tatayo at walang magkukulit," utos niya sa amin habang nanginginig ang boses. Bigla na lang nagwala ang hinihika naming kaklase. Hindi na siya mahawakan ng maigi ni Ma'am B at ng iba pang gurong dumating para tumulong. Pagkatapos, ang babaeng kumuha ng video ay bigla na rin nagsisigaw at nagwala. Doon ko nasaksihan ang esenang madalas ko lang makita sa mga pelikula. Ang lakas ng isang taong tila sinasaniban na hindi kayang pigilan ng 4 hanggang 5 matitibunong tao. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin ang kaibigan ko sa blackboard. May nakasulat doon na isang partikular na taon, isang petsyang hindi namin matandaan kung sino ang sumulat. Sabi ni Ma'am B, may nagambala raw kami sa sobrang ingay ng klase. Inilabas niya ang isang kwintas at idiniit ito sa noo ng mga nagwawalang estudyante habang may binubulong na dasal. Hindi nagtagal, umabot ang sigawan sa labas ng aming silid. Sa hallway, may mga estudyanteng tila nawalan na rin ng sarili. May mga tumitiwarik at bumabaliktad ang katawan habang sumisigaw sa gitna ng daan. Nawakang histerya ang paligid. May mga umiiyak, may mga nagdarasal ng malakas at may mga hindi na malaman ang gagawin. Dahil sa takot, nagdasal na rin ako. Pero sa kabila ng lahat, naging mabilis ang pagpasa ng video sa mga cellphone via Bluetooth. Nang mapanood namin ang orihinal na clip, doon tumindig ang balahibo ng lahat. Sa video, habang rumarampa ang kaklase naming lalaki sa aisle, may isang figura ng babae na nakasuot ng itim na damit at may itim na belo ang biglang dumaan. Hindi ito umiwas. Tumagos lang ang misteryosong babae sa katawan ng aming kaklase habang naglalakad ito. Noong panahong iyon ay wala pang uso na AI o advanced editing at sa labo ng kuha ng lumang cellphone, kitang-kita na ang nakuhanan ay hindi ordinaryong tao. Agad na pinauwi lahat ng estudyante at sinuspende ang klase maging sa panghapong shift. Habang palabas ako ng gate,
nakita ko ang pagdating ng mga pari at mga espiritista para bendisyonan ang paaralan. Iyon ang huling pagkakataon na nakasama ko ang mga kaklasing iyon dahil lumipat na ako ng paaralan pagkatapos ng taon iyon. Ngunit hanggang ngayon, ang imahe ng itim na belo na tumagos sa aming kaklase at ang taon na nakasulat sa blackboard ay nananatiling isa sa pinakamatatakot na alaala ng aking kabataan. Kung gusto niyo rin ng ganito pang mga video, please share, like, and subscribe.